Kasama natin ngayon si Bien Zuleta, miyembro ng Philippine Soft Tennis National Team. Bien, welcome to PTV Sports. Yes, hello. Thank you, PTV. Alam natin si Bien ay isang miyembro ng Philippine Soft Tennis National Team, pero makikita natin sa dami ng raketa na nandito, kahit anong racket sport, you name it, she can probably play it. So, pwede po ba nating ipaliwanag kung ano-ano yung dala nating mga raketa dito? Ayun, syempre, ang una yung sport ko talaga, which is soft tennis. So, si soft tennis naman, ito, mas mahaba yung racket and then mas magaan siya compared to lawn tennis, which is ito naman siya. So, actually, nag-start kasi ako sa lawn tennis. So, sa lawn tennis, basta pag racket sports, yes. And mas maliit kasi yung ulo nito. Pero ang difference kasi nila, sa soft tennis, puro power player. Kung gusto mo ng medyo malakas ka pumalo dito, and then sa lawn tennis naman, dito naman medyo puro spin. Pero sa court, we play on the same court naman, same size siya. Ang bola po? Ang bola naman nila, well, here. For lawn tennis, ito yung yellow ball. And then for soft tennis naman, siya yung si white rubber ball na ginagamitan namin siya ng pump. Ano nila? So, yes, and medyo, ano siya, hindi masyado nagbabounce kasi nga, pag pinalo mo siya, nagaganto siya. Kaya pala puro power player. Puro hataw. Anong mas mahirap based on your personal experience na laruin? With soft tennis and lawn tennis, siguro mas challenging for me yung soft tennis. Kasi nga since hindi siya masyado nagbabounce, medyo dapat maliksi ka, malikot, kumbaga. Pero pareho siyang enjoyable and then when it comes to opportunity, so pareho naman, nagbibigay siya ng scholarship. Yan, naging part ako ng national team and then lahat ng mga opportunities na bigay nila sa akin na doon naman. Bukod po dito sa lawn tennis and yung isa pang for soft tennis and lawn tennis, dito po ano pong klaseng mga paddle po ito mga kasama natin dito? Ayan. Ang ganda nito. Sala niyo, tapos na. Marami pa. Parang electric yung isa partner. Ito naman siya, since off-season kasi kami ngayon ng soft tennis. So, ayun. So, pang cross-training ko ang paddle and ang pickleball. So, as you can see naman, kaya naman, actually, hindi rackets ang tawag sa kanila. Paddles. Paddles ang tawag sa kanila kasi wala silang string. Unlike sa tennis, may strings. Dito naman, flat surface naman siya. So, sa pickleball naman, dito naman, medyo more on finesse. Finesse and power din. Yan. Well, dito naman sa paddle, since mabigat kasi yung paddle, meron naman siyang holes. As you can see, may holes dito para mas mabilis mag-swing. Mas mabilis siyang compare dito naman, medyo graceful ka dyan. Graceful siya. Pero in terms of dun sa bola, parehas lang sila ng ginagamit, ma'am? Well, sa bola naman, kasi actually, wala ko masyadong dala ng ball for paddle, pero same as tennis ball din naman ang ginagamit sa paddle. And then with pickleball naman, ang bola naman ng pickleball ang may holes. Kasi dito naman para mas accurate yung bounce ng bola since plastic siya or magaan lang siya. And then kung tatanungin nyo, alin ang pinakamabigat sa apat na yan, siguro ang pinakamabigat is paddle. Yung parang electric na partner. Kanina mo pa gustong hawakan. Parang yan yung mga kaya? Parang yan yung pampatay ng mga lamok ba yan? Siyang mabigat. And then ito rin, isa rin din tong growing sport din ngayon. So naglalaro ako sa Manila Paddle Club sa BGC. Pero ma'am, bukod po sa mga pinakamabigat dyan sa apat, gusto rin malaman ng ating mga teammates, kung sino ang pinakamahal dyan sa lahat, ma'am. How much does it cost po ba? Kasi nakita natin medyo, di ba, partner, medyo expensive ang larong, lalo na yung sa pickleball, yung iba, di ba? Pero ma'am, para sa inyo, ano po ba yung pinakamahal dyan sa lahat na yan? Well, para lahat sa kanila naman, lahat may opportunities dyan. Pero kung sa equipment yung tatanong nyo, siguro kung siguro sa side ng paddles. Pickleball and paddle medyo pricey din. Pero hindi rin naman nagkakalayo sila with the rackets. Yan. And then sa pickleball lang medyo may mga additional equipment. So like
like me, I'm using protective eyewear kasi kailangan doon since mabilis yung palitan nila doon. And then with shoes din, yon may pickleball shoes na rin sila ngayon. Alright. Miss Bian, gusto ko lang din, sorry partner gusto ko lang kasi na curious ako dun sa paddle. Dito sa pickleball, ma'am. Nung paddle ng pickleball, meron ako mga nakikita dun sa Facebook, no, na medyo iba-iba yung antas ng kanilang presyo. Ano po ba yung pagkakaiba ng mga yun? May mga modern technology po ba sa loob Yes, na? actually may mga technologies sila ngayon. So, I'm using kasi lunar paddle. So, dito kasi since I'm a power player, so ang ginagamit ko yung paddles na with power. Meron din kasing paddles na more on control. So, yun yung mga difference na depending on how you play. So, doon talaga may variety nun. Oh, okay. Marami ako natututunan dito, partner. Bien, napag-uusapan natin kanina, no, pickleball, napaka-trendy ngayon. Sa US nagsimula, pero umabot na rin sa atin ngayon, trendy na rin siya. Fast-growing sport siya dito sa Ano kaya yung Philippines, dahilan kung bakit maraming nahuhumaling dito sa pickleball? Well, kasi sa pickleball, kasi kahit wala ka masyadong background in sports, in racket sports for specific, ano siya, madaling matutunan since basic and maliit lang kasi yung court. So, dito sa pickleball, parang naglalaro kami sa badminton size court. So, actually, yung pickleball kasi parang siyang combined of 3 sports like ping pong, badminton, and tennis. So, pag may background ka naman with racket sports, ano naman siya, medyo mas advanced ka na, kumbaga. Actually, na-try ko yung tennis before. Nahirapan yung wrist ko, partner. Mukhang matatanggal yung kamay ko. Magpaturo ka kay Bien mamaya. Oo, pwede. Bien, alam natin na bahagi ka nga ng Philippine Soft Tennis National Team. Pero recently, ang pinagkakabalan mo ay paddle and pickleball. So, ano yung dahilan kung bakit nagko-cross-train ka sa sport na mga ito? Well, actually, kung bakit din ako napasok sa pickle and paddle, para lang, alam mo yung mag-grow yung fire habang off-season kami. So, syempre, kailangan din ko rin ng mga extra movements, tournaments, ganyan. Since ang soft tennis kasi galing lang kami sa World Championships noong September. So, after noon, continuous pa rin ang training, pero syempre, mas gusto ko yung active ako sa tournament. Pero next year, yan, mag-start na rin ulit kami ng tournaments for soft tennis. Alright, speaking of tournaments, ma'am, no? Pero pwede nyo ba ibahagi sa amin kung ano yung mga pinaghahandaan nating tournament for 2025 or may hahabol pa ba this year? Ano pa bang mga plans natin na salihan for this year and upcoming 2025? Well, for soft tennis kasi actually nagpe-prepare kami for Asian Championships next year. So, yun. So, magde-defend ako ng bronze medal for singles and team event. Then, with pickleball naman, so January, kasali ako dun sa World Championships final series kasi kakapanalo ko lang ng gold nung September din sa World Champs naman. So, qualifiers yon and then January na yung finals. And then, padel, kakastart ko pa lang dyan. So, ayun. So, let's see kung anong nangyari. Alright, pero makikita po ba namin ang presensya ng isang Bien Zoleta sa Southeast Asian Games sa Thailand sa susunod taon? I'm hoping na makasali ang soft tennis, makaipasok ang soft tennis sa SEA Games. Since ang soft tennis kasi, well, sa akin, nag-gold ako ng 2023 sa doubles and team event. So, syempre gusto namin i-defend yon. And then, ang men's team namin, nag-bronze sila last World Championship. So, syempre medyo, para sa amin, medyo maganda ang stand namin for SEA Games. Alright. Speaking of mga achievement, dahil napag-uusapan na rin naman po natin, hindi lang mga raketa at mga paddle yung dala nito ni Bien. Meron tayong medal. So, pwede niyo po bang ibahagi lang sa amin kung ano yung kwento ng dalawang medal na to? Ang ganda, oh. Ayan. Well, yan. Itong 2 gold medals galing to sa pickleball. So, World Pickleball Championship sa Bali, Indonesia. So, nakakuha ko ng gold sa mixed doubles, partnering with Joner Ambrezo. So, kami yung nanalo sa 5.0. So, yun siya yung pinakamataas na level or open play. And then, yung isa naman sa singles, actually, hindi talaga ako nagsa-singles. Nag-try lang ako mag-singles na kasi nga, nagkaroon ako ng injury, ng ACL. So, tinry ko lang kung okay ba ako sa singles. So, luckily yun, nanalo nga ako ng 2 gold.
And congrats. Was this your first major tournament when it comes to pickleball? For World Champs, For World yes. Champs. But then, in the earlier months, in 2024, nakakuha rin ako ng bronze, partnering with my older brother, Kuya Carl. So, nag-bronze naman kami sa Asian Championships naman. Alright. Pero ma'am, pwede niyo po ibahagi bukod dun sa mga ina-eye natin or tina-target natin ng mga competitions next year. Ano po ba yung mga preparations din po natin for first Philippine Open sa February? Ayun, well, actually continuous ang training pa rin ng Philippine Soft Tennis. So, we do SNC, we care of PSC, and then syempre ang nutrition and ang psych sessions namin, yun yung continuous pag off-season din. Doon kami nag-i-invest talaga, nutrition, SNC, and psych sessions, care of PSC. And then, bukod doon, meron din kaming mga soft tennis clinics. So, next week, actually, nasa Parañaque and Las Piñas kami for the clinics. Alright, ma'am, gusto ko lang itanong din, meron po ba tayong mga grassroots events or mga program about dito na pwede nating makuha? Maski mga bata, pwedeng itry ito. Meron ba tayong mga ganong program? Yes, ang Philippine Soft Tennis Association, very active kami sa grassroots program. Kakagaling lang din namin ng Cagayan, Isabela for soft tennis clinics. And then, 2 weeks ago, for Batang Pinoy. So, yung mga tinuruan namin for grassroots, sila yung nag-entry sa soft tennis event ng Batang Pinoy. So, masaya naman kami yung mga sumali doon and naturuan namin. Sila rin yung nanalo for soft tennis. Alright. Sige, go. Very Partner. busy ang schedule, Ma'am Bien. Pero na-mention natin kanina, meron kayong inindang injury. 100% healed na po ba? Well, para sa akin, medyo hindi pa naman ganon. Pero, kasi nagkakaroon pa ng setbacks. Pero, sa tulong ng SNC ko, yan, kay Sir Matt, yan, tinutulungan nila ako and ng PT and ng massage. Tinutulungan nila ako for recovery. Alright, ma'am. Pero yun nga po, as a SEA Games medalist po ng ilang taon, ma'am, ano po yung parang most challenging para sa inyo na medal na nakuha nyo sa career nyo? Especially nga po doon, ilang gold na po yung nakuha natin or naibulsa natin sa SEA Games. Well, yung pinakamahirap talaga sa akin is 2023 SEA Games. Kasi prior 2023, doon ako nagkaroon ng injury. Doon ako, katapos lang ng surgery ko noon. Pero since napakagaling ng SNC ko, si Coach Luis de Mesa ng Strive Fitness, siya yung, dahil sa kanya nakatakbo ako and dahil sa kanya nakapaglaro ako ng SEA Games. Kasi actually mag-back out na ako noon for SEA Games kasi nga nagkaroon ako ng setbacks after yung training camp namin sa abroad. Pero ayun, so since magaling siya and yun, in time for SEA Games nakapag-prepare naman ako. Alright, ma'am. Pero para sa inyo, ma'am, what's next for Bien Zuleta ba? Ano ba, may mga, syempre, bukod dito sa... Apat na to eh. Oo, ang dami na. Baka may gusto pang idagdag si Bien. Basketball, bilyar, ano ba ang gusto mo, ma'am? Well, para kasi sa akin talaga ang puso ko nasa soft tennis. Kasi siya talaga yung nagbigay ng opportunity para sa akin. Siyempre, tsaka nire-represent ko ang Philippines pag nasa abroad ako o Philippines ang dala ko doon, hindi ako si Bien. Pero, yan, nagpapasalamat ako sa community ng pickle, paddle, yan, sila yung parang welcoming para sila sa akin. Kaya sa mga cross-trainings, yun, nakakapunta ako. Balik po tayo doon, pero alam na, yun nga, yung nire-representa natin, syempre, sabi nyo, yung puso nyo nasa soft tennis talaga. Pero recreationally lang, meron pa po ba kayong gustong itry outside the racket sport siguro? Ice skiing, mga ganyan. Siguro kung hindi siguro, ultimate frisbee. Yan yung nilalaro ko pag gusto ko more on endurance, runnings, yan, frisbee naman. Meron po bang synergy, yung mga sports na kahit it seems unrelated yung dalawa? Well, sa frisbee kasi parang nakakatulong para sa lahat. So kasi nga more on running siya and teamwork. Yun naman ang gusto ko sa frisbee. More on teamwork more siya.
And speaking of that, ma'am, no, pwede nyo ba ibahagi rin sa amin kung ano na po yung parang status ng racket sports community or paddle community dito sa Pilipinas? Kasi nakita natin, no, Daming nagsusulputan, di ba? fast-growing sports siya dito sa Pilipinas, and then, yun nga, no, marami na talaga ang tumatangkilik sa sport na to. Pero, ma'am, Pati ikaw, feeling ko, gusto mo na rin i-try. Dami mong tanong sa presyo rin kanina. na-try ko na. Ito lang, ito yung electric. Yung hindi ko pa na-try yun, partner. Mabigat to eh. Baka buhatin ko mamaya, palo ko. Pero anyway, yun nga, yung estado nga po ng racket sports. Well, syempre masaya ako na after pandemic, balik na ulit sa healthy lifestyle or sa sports ang mga Filipino. So, lalo na ngayon, pickleball kasi siya talaga yung parang madali kang matutunan. So, siya yung parang nag-give way para sa mga Filipinos na bumalik sa racket sports. And then, paddle naman, kung gusto mo ng challenge, yung gusto mo yung nagbabounce yung bola sa wall, so siya naman yan. And then, pero sa soft tennis and lawn tennis, continuous naman sila sa grassroots. Kung gusto mo naman, if you're aiming for national team, for collegiate scholarship, medyo ang i-recommend ko talaga is soft tennis and lawn tennis. Medyo may ano rin dun, no? Parang yung naihalin tulad ko lang dun sa ano, kasi sabi ni ma'am, yung parang gusto mong i-bounce sa wall, parang squash din, ano, partner? Yes. Ikaw ba, ma'am, mismo na-try mo na mag-squash? Hindi pa squash, pero na-try ko lang yung mag-bounce sa wall doon sa paddle. Medyo hindi pa talaga ako doon magaling or hindi pa rin ako masyadong nakakatama, pero masaya siyang laruin ng Pero paddle. alam mo, partner, ako nung bata ako, parang nagagawa ko yun nung baby pa ako, naglalaro ko ng bola sa dingding. Ikaw pa, partner? Hindi ko alam kung totoo yun. Parang nakapag-squash na ako before, pero ikaw, partner? Buti hindi ka umabot sa national team. Ay, hindi naman. Pero ma'am, ano lang siguro, no, for the beginners siguro na nanonood sa atin, which one siguro is the easiest to pick up para smooth ang kanilang pagtuto? Siguro for kids, I go for lawn tennis and soft tennis. But for adults, teens, siguro I go for pickleball and paddle. Kasi sila yung medyo mas madali ka ng makasunod sa coach. Tsaka maliit lang. Oo, tama. Bago po tayo magpaalam, meron po ba kayong mensahe para sa ating mga viewers, yung mga taga-suporta nyo, yung mga gusto nyong pasalamatan ng mga At tao? sa lahat din po ng mga aspiring national athletes, mga ganun na. Well, unang-una sa lahat, thank you. Thank you for having me. Thank you, PTV. Lagi niyo akong inimbitahan. And then, syempre, nagpapasalamat ako sa association ko, sa Philippine Soft Tennis Association, to my coaches, hi, sa mga teammates ko, dito po ako. And then, syempre, of course, my Meralco family. Sila yung nagsusupport sa akin lagi. And then, my Soleta family, LCPC with the pickleball. And then, ang Manila Paddle and Philippine Paddle Association. And our president pala, yun, Sir Bobby, Sir Buddy, hello po. And then, ayun. And to all Filipinos na gusto pong pumasok sa racket sports, so you can, marami na po kayong choices ngayon. You have lawn tennis, soft tennis, pickleball, and paddle. So, pero if you're, at saka pala, yung meron kami soft tennis clinic sa mga LGU po na gusto nyo po na magkaroon ng clinic. So, kami po, pwede po nyo kami i-message sa Facebook po namin, Soft Tennis Pilipinas, para pwede po kayo doon, mag-conduct kami po doon ng soft tennis clinic sa mga cities po ninyo. Ayun. Parang ang gaan-gaan ng buhay, no? Pagkausap si Ma'am Bien, Oo no? nga, tama. Parang ang light-light lang, partner, eh. Maraming salamat, Bien Zuleta. Pero teammates, huwag muna kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang PTV Sports.